Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag ng matinding magsuporta si Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Science and Technology o DOST para sa pagpapatayo ng Virology and Vaccine Building sa Pilipinas. Malaking tulong mano ang proyektong ito na mas matugunan pa ang pangangailangan natin sa pagbuo ng mga bakuna kung sakaling may mga bagong sakit o virus na lumaganap. Ang mga detalye panoorin sa report ni Rose Babiera. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang suporta at paglalaan ng pondo sa itinatayong gusali ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines bilang pagkilala sa kahalagahan ng paghahanda sakaling magkaroon ng panibagong pandaigdigang pandemya tulad ng nakaraang COVID-19. Ito ang tugon ng Pangulo matapos humirit ang Department of Science and Technology o DOST ng pondo sa kanilang pulong sa Malacanang para sa proyekto at mapigilan ng pagkaantala at pagkasira ng itinatayong VIP building. Ayon kay PBBM, naghahanap na sila ng pera para mapondohan ang pangangailangan sa gastos sa nasabing proyekto. Sa pagtaya, nangangailangan ng DOST ng 680 milyon para sa konstruksyon ng gusali. Kasama na rito ang pagdevelop ng mga bakuna para sa tao, hayop at halaman. Tiniyak naman ni DOST Secretary Renato Solidum kay PBBM na hindi lamang limitado sa pag-aaral ng mga sakit ng tao ang kanilang ginagawa, kundi pati na rin sa pagtugon sa mga virus na nakakaapekto sa mga hayop at maging sa mga halaman. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. On the spot namang nabigyan ng trabaho ang higit sa 60,000 mga aplikanteng Pinoy noong nakarang taon ayon sa DOLE. Mula umano ito sa inisyatiba ng pamahalaan tulad ng job fairs na inilunsad sa buong bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nasa 65,000 na mga aplikante ang on-the-spot na nabigyan ng trabaho ng Department of Labor and Employment o DOLE noong 2024. Ito ay mula sa inisyatiba ng kagawaran na naglunsad ng halos 1,800 job fairs sa buong bansa. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, 400,000 na job seekers ang nagparehistro sa job fairs na inorganisa sa tulong ng mga local government unit. Kabilang sa mga pangunahing alok na trabaho ay sa industriya ng retail service at manufacturing sectors. Maliban dito, ayon pa kay Laguesma, tinitingnan din ng pamahalaan ang mga umuusbong na merkado na maaaring makadagdag oportunidad sa trabaho para sa mga manggagawang Pilipino. Samantala, binigyan din naman ng kalihim sa publiko na karapat-dapat lamang na makinabang sa tulong pangkabuhayan ang ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD bago ang eleksyon. Tiniyak ito ni Laguesma sa gitna ng alalahanin na magamit ng mga politiko ang TUPAD program sa panahon ng pangangampanya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na magpapatuloy ang suporta ng gobyerno para sa mga Mount Canlaon evacuee.
Ang mga detalye pa sa balitang yan tutukan sa report ni Millie Borja. Siniguro ng Office of Civil Defense na magpapatuloy ang matatanggap ng mga evacuee mula Mount Canlaon na suporta mula sa gobyerno. Binisita mismo ni Undersecretary Ariel Nepomuceno ang Canlaon City kung saan siya nakipagpulong sa mga key disaster mitigation at lokal na pamahalaan ng lugar. Kasama rin sina OCD Western Visayas Director Raul Fernandez, OCD Central Visayas Director Joel Erestain at OCD Negros Island Director Donato Sermeno III. Ayon sa OCD, ginawa ng mga opisyal ang pagbisita para personal na maintindihan ang sitwasyon ng mga residente at makipag-usap din sa mga camp leader. Magugunitang itinaas sa Alert Level 3 ang Mount Canlaon dahil sa pagpapakita nito ng tsansa ng violent eruption. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Low Sugar 2025 para sa mga nagnanais maging healthy at kumain ng masustansyang mga pagkain ngayong taon. Isang panibagong variety ng bigas ang natuklasang may kakayahang makapagpababa ng blood sugar level. Ito ang inanunsyo ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa pagpasok ng 2025. Ang iba pang detalye tinutukan yan ni Rose Babiera. Mababang glycemic index o low GI. Ito raw ang taglayan ng bagong variety ng bigas na natuklasan ng mga eksperto mula sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Produkto ng kolaborasyon ng PhilRice at International Rice Research Institute. Nadiskubre ni Dr. Marisa V. Romero, isang food scientist, ang NSICRC-182 o National Seed Industry Council Rice 182, ang isang variety ng bigas na nakakapagpababa ng blood sugar level. Ang glycemic index ang sumusukat kung gaano kabilis napapataas ng isang pagkain ang blood sugar level ng isang individual. Ang mga nakasanayan nating white rice ay pangunahing pinanggagalingan ng carbohydrates at may taglay na mataas na GI na nagiging sanhi ng diabetes kung nasobrahan sa pagkain. At buhat ng advanced in vitro testing, napag-alaman nga ng grupo ni Dr. Romero na ang NSICRC-182 ay may mababang GI. Mabagal itong nadadigest ng ating katawan at mabagal ding nako-convert ito sa sugar. Ayon kay Dr. Romero, may ilan pang variety na nasilip sila na mayroon ding mababang GI. Popular na ang pagpapalawaw nito sa mga magsasaka at inaasahan ng mga eksperto na magiging simula ng healthy na pamumuhay nang hindi sinasakripisyo ang lasa lalo na sa ating mga rice-eating country. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gamit ang kanyang Philippine passport, gumawa ng kasaysayan ng isang Pinay traveler. Nakapaglibot na kasi siya at nagkaroon ng tatak ang kanyang pasaporte ng halos 200 mga bansa sa mundo. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Record-breaking ang isang 36 years old na Pinay na ito na nagawa ng makabiyahe sa 195 na bansa gamit ang kanyang Philippine passport. Kinilalang nasabing Pinay na si Catch Umandap, isang travel vlogger na ang hilig at pangarap ay makapamasyal sa iba't ibang mga bansa sa mundo. Dahil dito, siya ngayon ang itinuturing na kauna-unahang Pilipino sa kasaysayan na nakabiyahe sa halos 200 bansa gamit ang pasaporte ng Pilipinas. Sa kabila nito, ayon kay Umandap, sa dinami-rami ng mga bansang kaniyang napuntahan, ang lutong Pinoy pa rin ang pinakamalapit sa kaniyang puso. At matapos niyang makapaglibot sa labas ng bansa, nais naman ngayon ni Umandap na libutin ang 82 lalawigan at mas kilalanin pa ang Pilipinas. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumagda naman sa isang kasunduan ng Department of Migrant Workers o DMW at ang Department of Trade and Industry o DTI para tulungan ng mga OFW sa bansa sa kanilang pagnenegosyo. Narito ang report ni Dustin Bayog. Mas palalakasin ng Department of Migrant Workers o DMW at ang Department of Trade and Industry o DTI ang pagnenegosyo ng mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ng kanilang pamilya. Ito ay sa bisa ng pinirmahang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya na layong tulungan ng mga Overseas Filipino Worker o OFW sa pagsisimula o pagpapalawak ng kanilang negosyo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, magbibigay ang naturang MOA ng mga training, seminars at workshops at assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya para sa kanilang mga negosyo. Kaugnay dito, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque
na naglaan sila ng kalahating bilyong piso para sa OFW Franchise Fund para sa mga negosyo ng OFW, habang 1 bilyon naman sa Business Expansion Program. Samantala, maaari rin mag-loan ng mga OFW sa DTI kung saan business registration lamang ang kailangan at interest-free ang para sa unang taon at hindi agad kailangang bayaran. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management o DBM na ibalik ang 400 million pesos contingency fund nito para sa Department of Tourism o DOT. Ito ay upang ilaan para sa pagpapalakas ng promosyon at turismo ng Pilipinas na inaasahang magre-resulta sa mas maraming pagdating pa ng mga turista. Narito ang report ni James Galange. Ibabalik ng Department of Budget and Management o DBM ang ibinawas sa 400 milyong pisong pondo ng Department of Tourism o DOT na magbumula sa contingency fund ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos bawasan 5 milyong pisong pondong nirequest ng kagawaran na nakalaan para sa pagpapalakas ng promosyon ng turismo ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, naging maganda at mas nakilala ang imahe ng bansa noong nakaraang taon. Mula sa pagkapanalo ng 2-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at the first ever Filipino The Boys USA Grand winner na si Sofronio Vasquez. Giit pa ni PBBM, dapat ay mapanatili ang momentum na mas makilala pa ang ating bansa, lalong-lalo na sa sektor ng turismo, at mahalaga na mabigyan ng karampatang pondo para maisakatuparan ito. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si DOT Secretary Cristina Garcia Frasco at sinabi niyang mahalaga ang pondong ito dahil kung mababawasan ay maaring maapektuhan ang engagement mula sa mga target audience. Gayun din ang pagbaba ng trade at consumer activation opportunities na maaring makaapekto sa imahe ng bansa sa pandaigdigang entablado. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Ipinakilala bilang chef de mission ng Team Philippines sa Los Angeles 2028 Olympics si dating Philippine Olympic Committee President Victorico Ricky Vargas. Para sa balitang sports, iatid yan ni Millie Borja. Ipinakilala na ng Philippine Olympic Committee ang mga magsisilbing chef de mission ng Team Philippines sa iba't ibang international tournament. Itinalaga si dating POC President Victorico Ricky Vargas bilang chef de mission ng 2028 Olympics sa Los Angeles, USA. Habang si Al Panlilio naman sa 2026 Asian Games sa Japan. Si Richard Gomez naman ang itinalaga sa 2026 Winter Olympics sa Italy. Dr. Jose Raul Canlas sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. At si Stephen Arapok sa 2025 World Games sa China. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, ang pagkakatalaga ng mga opisyal ay bilang bahagi ng maagang paghahanda ng Team Philippines sa mga lalahokang kompetisyon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Bea Binene proud na ibinahagi ang kaniyang journey at pagtatapos sa isang culinary school. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Bumuhos ang pagbati sa pagtatapos sa culinary school ng aktres na si Bea Binene. Sa Instagram, ikinuwento ni Bea ang kanyang naging journey bago nakamit ang tagumpay. Kalaki pang ilang pictures and video noong kanyang graduation ceremony sa Center for Asian Culinary Studies kung saan nag-uwi pa ito ng medal. Tulad ng maraming artista na pinagsabayang showbiz at pag-aaral, aminado si Bea na hindi naging madali ang mga bagay mula nang magsimula ito sa kanyang buhay estudyante taong 2019. Naranasan niya nito na mula taping, diretso daw siya sa kanyang klase hanggang sa dumating pa ang COVID-19 pandemic kung kaya't inabot na raw ito ng halos 5 taon para sa sanay 1-year course lamang. Realization ni Bea sa kabila ng pagod, paso, sakit ng likod at init sa kusina, talagang tumagkal daw ito dahil sa kagustuhan sa kanyang ginagawa. Bagamat mahirap, fun and memorable ride kung ilarawan ng aktres ang kanyang culinary school journey, bonus pang nagkaroon ito ng new friends. Sa huli, special mention ang kanyang pamilya na siya rin daw tumitikim ng kanyang mga luto. Mga gunita na bukod kay Bea Binene, nagtapos din kamakailan sa Center for Asian Culinary Studies si Julian Santos. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
yan na po ang mga balitang pampa-feel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.